Maria ay isang dalaga na may simpleng hangarin, magkaroon ng isang ordinaryong buhay. Inilaan niya ang kanyang mga araw sa balanseng pagsasama ng trabaho bilang part-time crew sa isang maliit na karinderya at kanyang pag-aaral sa Universidad sa Maynila. Nagsusumikap siya upang mapanatili ang isang tahimik at payapang rutina. Ngunit sa kabila ng kanyang mga aspirasyon, ang kanyang buhay ay naging komplikado. Ang kanyang dating kasintahan na pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga pinakamalalim na damdamin ay nagtaksil sa kanya. Mula noon, nasira ang kanyang tiwala sa ibang tao. Sa kabilang banda, narito si Bansu, isang kakaibang tikbalang mula sa kagubatan ng Sierra Madre. Mayroon siyang hindi pangkaraniwang hangarin, nais niyang maging tao. Ngunit upang makamit ang kanyang ambisyon, kailangan niyang sundin ang utos ng reyna ng mga diwata. Halikan ang tent-piling babae na pinili ng reyna. Bawat halik ay hindi simpleng kilos lamang kundi isang pagkakataon upang makuha ang isang damdaming makatao na unti-unting magdadala sa kanyang layunin. Isang gabi, habang nagtatapon ng basura si Maria, nakita niya si Bansu na masugid na hinahalikan ng isang babae sa ilalim ng isang puno ng mangga. Gayunpaman, pinili niyang umalis ng tahimik. Sa sandaling iyon, nakuha ni Bansu ang kanyang unang damdaming makatao, ang kawalan ng pag-asa. Matapos iyon, pinura niya ang alaala ng babae upang manatiling lihim ang kanyang layunin. Kinabukasan, nagkataon na ang susunod niyang halik ay nakatakda para sa kaibigan ni Maria, si Althea. Ginamit ni Bansu ang kanyang kapangyarihan upang akitin ito. Habang sila'y naghahalikan sa parke ng Luneta, nabigla si Maria nang makita sila. Naalala niya ang gabing nakita niyang hinahalikan ni Bansu ang ibang babae. Galit na galit, sinampal niya si Bansu, tinawag itong pervert, at pinagalitan si Althea dahil sa pakikitungo sa isang estranghero. Sa kanyang pagkagulat, sinabi ni Althea na wala siyang maalala tungkol sa nangyari. Pagod sa stress ng kanyang mga pagsusulit sa universidad, pumayag si Maria na makipag-blind date. Ngunit ang lahat ay nauwi sa pagkasira ng loob dahil ang lalaki ay sobrang yabang. Naiinis, nagdesisyon siyang umuwi na lamang. Pagdating niya sa karinderya, nakasalubong niya si Bansu na ngayon naghahanap ng trabaho upang mabuhay sa mundo ng tao. Sa kanyang pagkagulat, naging magkatrabaho sila. Dahil sa kuryosidad, tinanong niya si Bansu kung bakit walang maalala si Althea. Walang pag-aalinlangan, sinabi nito na siya ay isang tikbalang na naghahangad maging tao. Ngunit tiningnan siya ni Maria nang hindi makapaniwala at sinabing siya'y nasisiraan ng ulo. Di nagtagal, isang lasing na customer ang nagtangkang saktan si Maria. Ngunit dumating si Bansu upang ipagtanggol siya. Ang kanyang tapang ay nagdulot ng paghanga kay Maria. Dahil sa insidente, napaiyak si Maria, isang bagay na nag-iwan kay Bansu na naguguluhan. Hindi niya alam kung paano siya aliwin. Sa kanyang pagsusumikap na tumulong, naghanap siya sa internet ng mga payo kung paano makitungo sa mga umiiyak na tao. Ngunit dahil limitado ang kanyang pag-unawa sa mga damdaming makatao, ang kanyang pagsubok na magbigay ng kaaliwan ay naging awkward at hindi epektibo. Kinabukasan, ipinaalam ng reyna ng mga diwata ang tungkol sa susunod na layunin ni Bansu at pinalaan siya tungkol sa isang exorcist, isang albularyo mula sa isang malayong bayan sa probinsya. Ipinaliwanag ng reyna na noong unang panahon, sila'y dating mga tao, ngunit nang tikbalang dahil sa pang-abuso at pag-uusig ng iba. Dagdag pa niya, naniniwala ang mga albularyo na ang layunin ng mga tikbalang na pumasok sa mundo ng tao ay upang maghiganti. Habang si Bansu ay nakakakuha ng bagong damdamin, ang lungkot, nagkataon naman na nakita ni Maria ang kanyang ex na si Marco. Kasama nito ang babaeng dahilan ng kanilang hiwalayan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nagtanong ang babae kung kilala ni Marco si Maria. Subalit, mariin itong itinanggi ni Marco na nag-iwan kay Maria na walang masabi. Labis na nasaktan, umalis si Maria na umiiyak. Samantala si Bansu na hindi pa sanay sa damdamin ng lungkot ay umiiyak din. Nagkasalubong sila sa kalsada. Parehong balisa, napagdesisyunan nilang pumunta sa isang sikat na coffee shop sa Maynila para magpahinga at mag-usap sa isang mas tahimik na lugar. Ngunit ang kanilang pahinga ay nabulabog nang biglang dumating ang isang albularyo, isang tagapagpatalsik ng mga nilalang tulad ni Bansu. Ang presensya nito ay nagdulot ng tensyon sa paligid. Si Maria ay natakot at nalito, ngunit bago pa makilos ang albularyo, ginamit ni Bansu ang kanyang kapangyarihan upang teletransporta sila palabas ng coffee shop. Hawak ang kamay ni Maria, mabilis silang tumakas. Habang tumatakbo, nakaramdam si Maria ng kakaibang kilig.
Isang hindi maipaliwanag na kasiyahan na sa kabila ng takot ay nagbigay sa kanya ng enerhiya. Nang sila'y makahanap ng ligtas na lugar, napaisip si Maria kung panaginip lamang ang lahat. Upang masiguro, bigla niya itong hinalikan. Nang walang nagbago, napagtanto niyang totoo ang lahat. Nahihiya, umiwas siya ng tingin kay Bansu. Pagbalik niya sa bahay, nagulat siya nang tumawag ang lalaki mula sa kanyang blind date at humihingi ng pangalawang pagkakataon. Bagaman nag-aalinlangan, pumayag si Maria na makipagkita muli. Sa araw ng kanilang date, nakita niyang kausap ng lalaki si Marco. Sa kanyang pagkagulat, narinig niya ang lalaki na nagpapasalamat kay Marco sa pagrekomenda ng isang babaeng madaling kausap. Labis na nainis at nadismaya, umalis si Maria sa lugar. Samantala, si Bansu na nasa misyon pa rin ay nakakuha ng bagong damdamin ang galit matapos halikan ng isa pang babae. Sa kanyang paglalakad, nakita niyang umiiyak si Maria. Nang malaman niya ang nangyari, nagalit siya at naisa ng bugbugin ang dalawang lalaki. Ngunit pinigilan siya ni Maria. Sa halip nagtipon ng lakas ng loob si Maria at hinarap ang dalawa. Nagbigay siya ng isang matapang na sermon na hindi nila malilimutan. Pagkalabas nila sa lugar, muli na namang lumitaw ang albularyo. Sa takot na masaktan si Bansu, niyakap siya ni Maria. Alam niyang hindi maaring saktan ng albularyo ang mga tao. Napilitang umatras ang albularyo, ngunit pinalaan sila na babalik siya. Sa takot na mapahamak, nakiusap si Bansu kay Maria na protektahan siya. Sa wakas, pumayag si Maria, ngunit may kondisyon. Kailangan nilang magsama sa isang apartment upang makapagtipid siya sa renta. Bukod dito, inatasan niya si Bansu na gawin ang mga gawaing bahay tulad ng paglilinis, paglalaba, at pagluluto. Dahil dito nakatipid si Maria ng pera at mas nagkaroon ng oras para sa kanyang pag-aaral sa universidad. Sa kapalit, sinamahan niya si Bansu tuwing kailangang halikan nito ang mga natitirang babae upang makuha ang mga emosyon. Ginagawa ito upang maprotektahan siya mula sa muling paglitaw ng albularyo. Sa kabila ng mga pagsubok at pagkakaiba nila, unti-unting nagiging malapit sina Maria at Bansu. Ang kanilang kakaibang samahan ay nagbubunga ng mas malalim na pag-unawa sa tunay na kahulugan ng damdamin at pagkatao. Sa ngayon, si Bansu ay nakakuha na ng 6 na emosyon ng tao. Hindi niya namamalaya na, habang ginagamit ang mga bagong damdaming ito, nasabi niya ng totoo kay Maria kung gaano siya nito kagusto. Ang ganda ng ngiti mo, sabi niya ng diretsahan, dahilan para mapula si Maria sa hiya. Sa sandaling iyon, may mainit na pakiramdam na bumalot sa kanyang puso. Isang koneksyon na unti-unting namumulaklak sa pagitan nila. Banayad ngunit malalim. Gayunpaman, nagbago ang sitwasyon. Tuwing kasama niya si Bansu, para tulungan ito sa kanyang misyon, nakakaramdam siya ng kirot at selos sa tuwing hinahalikan nito ang ibang babae. Bagaman alam niyang bahagi ito ng kanilang kasunduan, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang kirot sa dibdib. Habang lumilipas ang mga araw at mas maraming oras ang ginugugol nila ng magkasama, lalo siyang nalilito. Ang bawat kilos ni Bansu, ang kanyang pagiging maalaga, ang bawat salitang binibitawan, ay nagpapalakas ng nararamdaman niya para dito. Dahil dito nagsimula siyang magtanong sa sarili, ano nga ba ang lugar niya sa buhay ni Bansu? Unti-unti, napuno ang puso niya ng magkasalungat na emosyon. Kinabukasan, nagpunta si Bansu sa universidad upang sunduin si Maria. Mula sa malayo, nakita niya itong kinakausap ng isang kaklase. Nang makita niyang iniimbitahan ito ng lalaki sa isang date, nakakaramdam siya ng hindi mapaliwanag na kaba. Bago pa man makasagot si Maria, mabilis siyang lumapit at inantala ang usapan, siniguradong hindi niya tatanggapin ang alok ng lalaki. Mukhang nagsisimula na ring mamulaklak ang damdamin ni Bansu. Kinagabihan, naghanda si Bansu upang halikan ang susunod na babae. Subalit, sa pagkakataong ito, hindi na kinaya ni Maria ang selos. Hindi na alam ang nararamdaman, nagpasya siyang umalis nang hindi nagpapaalam. Dahil sa kanyang pagkalito, nagtanong siya kay Bansu, nararamdaman mo ba ang kahit ano para sa mga babaeng hinahalikan mo? Ang sagot nito, wala. Mas naging matapang si Maria at tinanong, paano naman ako? May nararamdaman ka ba para sa akin? Nag-alinlangan si Bansu at sinabing, hindi ko alam. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Maria, ang kaklase niyang nag-alok ng date ang tumatawag. Dahil sa pagkabigo sa sagot ni Bansu, tinanggap niya ang alok na makipagkita. Habang si Maria ay naghahanda para sa kanyang date, kailangan naman ni Bansu na halikan ang pangsyam na babae para makuha ang panibagong damdamin. Bagaman nais niyang isama si Maria, hindi ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Wala siyang ibang magawa kundi mag-isa.
Sa pagkakataong ito, nakuha niya ang damdamin ng kaligayahan. Habang naglakad pa uwi, napagtanto niyang ang tunay na kaligayahan niya ay ang mga sandaling kasama si Maria. Ngunit bago pa siya makauwi, lumitaw ang albularyo at sinaksak siya, iniwang malubhang na sugatan. Sa kabutihang palad, dumating si Maria sa tamang oras. Sa kabila ng kanyang takot, nagawa niyang patumbahin ang albularyo gamit ang isang kahoy na poste. Lumuhod siya sa tabi ni Bansu, umiiyak at sinabing, "Huwag kang bibitaw, mahal kita." Sa kabutihang palad, biglang lumitaw ang reyna ng mga diwata at kinamit ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin si Bansu. Ipinaliwanag ng reyna na halos ganap na siyang naging tao, dahilan kung bakit hindi niya pwedeng pabayaan na mamatay ito. Nang magising si Bansu mula sa kanyang malubhang sugat, mahigpit niyang hiniling kay Maria na huwag siyang iwan. "Gusto talaga kita," sabi niya ng buong tapang. Sa labis na tuwa, inamin din ni Maria ang kanyang nararamdaman. "Mahal din kita." Nagpangako silang magiging magkasintahan pagkatapos halikan ni Bansu ang huling babae na magbibigay sa kanya ng kakayahang maging ganap na tao at mamuhay ng normal kasama si Maria. Ngunit may dumating na balita mula sa reyna ng mga diwata. Ang huling halik ay dapat ibigay kay Maria. Ito ang magbibigay kay Bansu ng damdamin ng pag-ibig, ngunit sa oras na magawawa ito, mawawala ang lahat ng alaala ni Maria. Higit pa rito, kapag naging tao si Bansu, mawawala rin ang kanyang mga alaala. Dahil dito tumanggi si Bansu, ngunit pinalaan siya ng reyna na mayroon na lamang siyang kaunting oras. Kung hindi niya tutuparin ang kanyang misyon, balik siya sa mundo ng mga diwata at mawawalan ng pagkakataong bumalik sa mundo ng tao. Buong puso niyang inamin kay Maria ang kanyang naging desisyon. Babalik siya sa mundo ng mga diwata dahil hindi niya kayang kalimutan ang pagmamahal na nararamdaman nila para sa isa't isa. Gayunpaman, nagmakaawa si Maria na huwag siyang iwan. "Halikan muna ako," sabi niya. "Sigurado ako na kahit makalimutan natin ang lahat, muli tayong magkikita at magmamahalan." Sa gitna ng kanilang diskusyon, dumating ang albularyo at tinukot si Maria, nagiging labis na mapanganib sa kanyang desperasyong mahuli si Bansu. Sa pagkakataong ito, nilabag niya ang mga patakaran at nasaktan si Maria sa kanyang galit. Nang makarating si Bansu, naganap ang isang matinding labanan. Sa huli, napabagsak niya ang albularyo at nailigtas si Maria. Dahil sa panganib na dulot ng kanilang sitwasyon, nagdesisyon silang huwag nang maghintay pa. Naghalikan sila, tanggap ang kapalaran na mawawala ang lahat ng kanilang alaala. Ngunit bago ito, nangako silang kahit ano ang mangyari, muli silang magtatagpo at magmamahalan. 1 taon ang lumipas. Pareho nilang ipinagpatuloy ang kanilang buhay, hindi na alala ang tungkol sa isa't isa. Sa hindi inaasahang pagkataon, pareho silang nag-aral sa isang universidad. Ang reyna ng mga diwata na naantig sa kanilang kwento ay nagpasya na tulungan sila. Inayos niya ang kanilang mga schedule upang lagi silang magkasalubong. Isang araw, habang nagmamadaling lumabas mula sa kanilang mga klase, aksidente silang nagkasalubong. Nagkatitigan sila. "Nagkita na ba tayo dati?" tanong ni Maria. "Ikaw din ba ang iniisip ko?" sagot ni Bansu. Pareho nilang naramdaman na may espesyal na koneksyon sa pagitan nila. Habang mabilis na tumitibok ang kanilang mga puso, napagtanto nila na muli silang pinagtagpo ng kapalaran. At sa simpleng saglit na iyon, muling nagsimula ang kanilang kwento ng pag-ibig. Panghuling salita, maraming salamat sa pagtangkilik sa kwento. Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga bagong video. Mag-iwan ng comment kung nagustuhan mo ang kwento at huwag kalimutang bisitahin ang iba pang mga kwento sa aming channel. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!